Good morning! Good morning everyone. It's the Miss Supranational 2025 live now. So sa lahat ng mga maaga nagising, good morning na. Alam mo ba, pumupungas-pungas pa dahil kakagigising lang. Yung iba baka tulog pa. Pero yun nga, kakaumpisa-umpisa pa lang ng Miss Supranational 2025. Kumusta? Nakatutok na ba kayo lahat dyan ngayon sa inyong mga device nanonood ng Miss Supranational? Ako, eto. Nanonood, pero baka late yung pinapanood ko. Baka nahuhuli ko. Pero nire-refresh ko siya from time to time. Ang ganda ni Tara. Actually, Seb, kanina, nag-live ako kanina, diba? Sabi sa live kanina, gusto nila makita si Tara on pony. Yung kagaya ng look ni Tara nung Miss Universe Philippines press presentation last year. Naka-high pony. Yun nga, kanina naka-high pony siya, no? Ganda ng look niya, very refreshing. Kung hinahanapan siya ng winning glow sa introduction look niya, nakitaan ko kaagad siya ng winning glow. Siguro ibaban yung buhok niya mamaya. Kasi parang naka-ready na yung buhok niya for ban. Sabi ni Marites, ang pangit ng Supra Pambaranggayan. Maganda yung, nila ngayon. Ang dagdag lang siguro sa tsaka yung transition sa host. Yun lang. Kung paano yung host, sumegway. Kasi nawala yung host, diba? Kung paano sumegway, yun lang talaga. Pero the rest, improve yung nila, stage. Ito katulad ngayon yung stage nila, ang glossy. Ang ganda ng pagka-gold. Improve to. Ito na yung improved na stage nila actually. Pacing kasi, siguro yun lang yung hindi natin bet. Yun, yung pacing, ganyan. Kasi nasanay tayo sa mga pacing ng Miss Universe pageant, yung mga ganong literal na pageant. Kaya kung hindi ka talaga sanay sa Supra, matchatsakahan ka. Pero since tayo sanay na kasi tayo sa Supra, ganito talaga yung transition pacing nila. Go na. Pero ako, ganda-ganda ako sa stage nila. Tsaka yung nakikita natin ngayon sa screen. Most improved na to. Aliwanag ng stage, ang sarap sa mata. Yun nga, di ba, E-Trops? Yun nga din yung sabi ko kanina. Ang ganda niya sa screen. Sa laptop kasi ko nanonood ngayon. Paano pa kaya kung yung big screen yung pinanood ko, TV? Ngayon sa laptop lang, ang ganda sa mata. Tsaka ang ganda ng pagka-gold nila. Gold siya, pero hindi siya yung katulad ng gold ng Grand International. Kasi di ba yung sa Grand International, gold na gold. Eh. Yung parang malalim na gold. Malalim na gold. Pero dito parang masarap yung pagka-gold niya. Ano masasabi naman kay Ana? Okay din naman yung look ni Ana kanina. Okay din yung makeup. Pero hindi yung katulad nung naramdaman ko kay Tara. Or naramdaman ko kay Czech Republic. Sabi niyo nga kanina. Puerto Rico, ganun. Kaso malungkot daw ang tugtog, parang tahimik. Guys, kailangan natin tandaan na nanonood tayo ng European-based pageant. Ito yung nila. Ito yung direction ng pageant nila ever since. Sanay kasi tayo sa grande. Sanay tayo sa Miss Universe pageant, diba? European-based pa ang pinapanood natin. Kaya tayo mag-a-adjust. Balad-bala daw talaga. O, gato labanan sa Europe-based Kaya naman talaga yung pageant ni Uncle, yung Miss Grand, doon talaga natin siya na-appreciate. Kasi nasanay talaga tayo sa isang beauty pageant standard na dapat yung pacing ay tuloy-tuloy, yung direct to the point. Yung talagang ang nangyayari, pageant lang mismo. Talagang punto por punto. Doon tayo nasanay, ang mga Philippine pageant fans. Kaya naman yung napanood natin to, at ito naman talaga nangyayari sa Supra, naninibago tayo. Kaya naman yung pageant ni Uncle, pag napapanood natin, na-appreciate natin siya. Kasi talagang direct to the point yung mga nangyayari. Kasi doon sanay ang mga Filipino pageant fans. Yun yung isa sa mga dahilan kung bakit gusto natin ang MGI or bakit nag-evolve ang MGI. Halos napatalsik nila tong Miss Supra sa Big 5 kasi dapat ang Big 5 supranational talaga Pero halos ngayon umakyat talaga yung MGI sa Big 5, sa Big 6 sila yung pang-5. Gawa nung nangyayari sa pageant ni Uncle na talagang direct to the point, na talagang ganda ng pacing, transition, hindi katulad nito. Well, ito yung kailangan ni-improve ng Miss Supranational kung nakikinig sila sa mga fans nila dito sa Southeast Asia. Kasi hindi ganito yung gusto or kinasanayang standards pagdating sa production or setup ng mga beauty pageant pagdating dito sa
dito sa atin, sa Southeast Asia or sa Asia. Kasi sa western side, sa mga westerner sila, 'di ba? Sa western production, ganito talaga yung eksena nila. Yun. Kaya ayun yung isang na-appreciate natin dun sa isang golden pageant, golden green pageant. But sabi ko nga kanina, tayo ay consumer lang, edi enjoy na lang natin yung show. Carl, bakit ng Supra hindi pumipili ng host country? Bakit lagi sa Poland? Siguro budget constraint. Kung mas makakatipid sila sa Poland, di doon na lang. O nga no, ever since 2009, Poland na talaga yung host country. Siguro yun. Kasi baka naman may mga gusto mag-host, pero baka hindi nagkakasundo pagdating sa budget. Kasi kung magkakasundo lang din naman yung pagdating sa budget, bakit hindi? Ito din ang ano sa supranational. Nagkaroon na sila ng Supra Model of the Year segment, ba't hindi na lang nila sinabay ito doon? Bakit lagi nila itong isinisingit sa finals? Ito yung kailangan talagang isa sa mga kailangan i-improve ng supranational para mapadali yung facing ng pageant nila. Na yung mga gantong eksena, kailangan sabay na nila dun sa ibang mga segment like Supra Model. Kasi pampahaba rin to eh. Although mabilis naman, naglakad lang lahat. Pero syempre, kung gusto natin bawasan ng oras, sana inilagay na lang nila to dun sa Supra Model of the Year part. Siguro ang gusto rin nila mangyari kasi na mabusog yung mga nanonood. Yung marami nangyayari, ganito, maraming segment. So busog na busog ka talaga kung ganito yung mga tipo mo, ganito yung mga trip mo na nanonood ka ng mga fashion show, kineso. So busog na busog talaga mata mo. Pero dahil nga tayo ay sanay na diretsahan na sana in-announce na talaga agad nila yung top 24. Tas top 24 na lang yung magaganto. Mga automatic spot from the challenges. Papasok yun si Tara sa top 24. Nakabahan tayo pag announcement na ng mga top 5. Supermodel. Gusto kaya to. Ang galing. Zambia yung nanalong supermodel. Mag-top 5 to si Zambia. Siya ang flag bearer ng Africa. Guatemala. Kamukha siya ni Luciana. Luciana Foster. Late lang siya. Sabi na eh. Papasok pa rin tong Indonesia. Ito yung matinding kalaban ni Tara sa Asia eh. Germany, as usual, isa sa mga flag bearer ng Europe, papasok talaga kahit anong mangyari to. Lambot niya, lambot ng look, soft glam. Sabi na din. Puerto Rico from the Caribbean. UK. Wala sa radar. South Africa, nasa radar naman. Unexpected UK. Yes, Angelina, even ako. Hindi ko rin siya napansin. South Africa, nasa listahan. Nepal, sabi na isa sa mga mambubulaga sa Asia. Pasok na. Ayan na, pasok na.
Oh, maganda si Tara, malakas talaga yung ano, hindi siya natatabunan. Nakita niyo yung umatras siya or umabante siya nung tinawag siya. Iba yung ano niya, tindig. Hindi talaga siya matatabunan. Hindi siya basta-basta. Ang ganda ng tindig ni Tara ngayon, no? Hindi ganyan yung tindig niya sa MUPH eh. Siya lang ang naka-ponytail so far sa mga pumasok. Curaçao as usual. Ito to, isa to sa matinding mga kalaban. Pag nagkagit-gita na. Brazil pasok na, no? Lakas ni Curaçao. As usual, papasok to Dominican Republic. Nasa predict kasi din natin to. Mm. Costa Rica yung black. Tama. Oo nga. Nasa ano ko din siya, prediction. Costa Rica. Oo nga. Colombia, hindi ko siya, wala siya sa ano ko, prediction. Colombia. Isa sa mga nakakatakot, Iceland. Pumasok na ba sa Malaysia? Parang wala pa. Baka last tawagin. O nga no, nasa sa Malaysia. Hindi po. United States, expected. Nasa prediction ko dito. Actually, halos lahat ng mga nasa prediction pumasok. Malaysia na lang yung wala. Espanya. Wala pang host country. Usually, ang host country lagi pumapasok to si Poland eh. Buti lang tinawag na agad si Tara. Hindi na nakakaba. Uy, Bolivia, saan din to galing? Pero kanina napansin ko siya. Ang galing niya kanina. Introduction pa lang. Saka yung global model kineso. Ha? Saan galing to? Asia, Korea. Siya yung nanggulat. Tinatanong natin lagi, sino nanggulat? Sino manggugulat? Korea pala. Sino na to? Last na ba si Poland? Sabi ni matatawag si Poland kasi hindi pinababayaan lagi to eh. El Tocuyo si Malaysia. El Tocuyo, 'di ba? Wala nga si Malaysia. Ang laging kumukuha sa Supra ng last spot, Poland eh. Lagi yung pasok eh. OMG, El Tocuyo si Malaysia. Siya yung Myanmar. Siya yung Myanmar last year. Like last year, si Myanmar yung yung si Myanmar yung malakas, tapos hindi nakapasok. Ngayon si Malaysia. Yes, pasok PH, walang Thailand. Yung Thailand guys, ano na siya, understandable na hindi papasok Thailand kasi mahina talaga. Pero yung Malaysia, siya kasi yung hype eh, halos nakuha niya yung Supra Model of the Year. Anong nangyari kay Malaysia? Na politika? Kasi, kung nakuha niya yung Supra Model of the Year, dapat siya yung, kung may chance at may chance rin naman, dapat siya. Hindi si Korea, hindi si Nepal, pero si Nepal magaling, kaya
naniniwala kung kaya niya. Kung may chance rin naman makapasok, hindi si Korea. Baka ano, attitude. Baka attitude, doon nadali. Personality, ganyan. Si Cambodia, hindi eh. Hindi performer siya, pero yung glow, yun yung hindi ko makita yung Cambodia. Kaya hindi na ako nagtaka. Kasi sa, ano lang naman, sa Asia, lagi natin sinasabi, Indonesia, Philippines, Malaysia. Tapos Nepal o kaya Myanmar. Eh ngayon, ginula tayo ni Korea. Pumasok si Korea. Ayun. Pero okay na kung pumasok si Korea, basta mahalaga lang naman sa atin si Philippines. 'Di ba? Philippines lang naman. Yung Thailand, di na ako nag-expect kasi mahina si Thailand simula nung nag-umpisa yung pageant. Yun nga yung lagi natin sinasabi, di ba? Bakit walang ingay kay Thailand? Ganyan. Sash factor lang ang nagdadala sa kanya kasi Thailand siya. Pero hindi na rin naman natin in-expect na kaya niya. Pero again, ang mahalaga, pumasok na yung pambato natin kaya wala na tayong dapat problemahin. Pero yun nga, nakapagtaka yung kay Malaysia, no? Baka attitude, personality. Kasi syempre nagmamatter pa rin naman ng personality at attitude pagdating sa pageant eh. Baka yun, baka doon nadali. Ganyan. Hindi naman porket ikaw yung magaling. Pero dahil nga nakuha mo yung Supra Model of the Year, magaling ka. May chance ka talaga. So baka nga attitude. Ganun. But yeah, at least masaya tayo. Top 24 si Tara, hindi unpleased. At sana magtuloy-tuloy na hanggang top 5. Walang Continental this year. Ano po, sa announcement na ng mga mamaya, yung mga Miss Continental of Asia, yung ganun, dun siya pinapasok. Hindi siya yung katulad ng Miss World na, okay, Asia. Ito, mga pasok sa Asia, hindi ganun. Hindi siya ganun. Pero, pagdating ng top 5, dun na nila pinapasok yung mga parang minsan nagpapasok sila ng isa-isa per continent. Ito, isa-isa yung pasok nila, oh. Tapos may pa-electric pan. Bolivia, Brazil. Alphabetical arrange, no? Bolivia, Brazil. Maganda tong prod ng SS nila ngayon. Na-appreciate ko. Maganda yung kulay sa screen. Nagpa-pop out yung swimsuit color, especially kung maganda yung skin. Isa-isa yung labas. Gusto ko yung hangin effect. Nakakadagdag siya sa performance tsaka sa confidence kung paano maura-aura. Yun, so far so good. Bet ko. Kayo ba? Parang Victoria's Secret. Yep. Pero wala pa ako nakikita mukhang malakas. Ay, iba yung ano ni Ana. Iba yung dating ni Ana Valencia nung umentrada. Hindi malikot. Malinis lang. Ang hahaba kasi ni Ana eh. Kaya ang ganda niya tingnan eh. Ang kalat ng iba. Ang kalat, iba-ibang heels. Makalat yung performance ng iba. Parang nagiging challenge nila yung hangin. Pero so far, bet ko yung performance ni Ana Valencia. Over sa hangin, yes, kaya kumakalat. Sinong bet niya so far? So far, bet ko yung performance ni Ana. Tama yung decision ni Tara na nakapag-ponytail siya kasi hindi masisira yung buhok niya. Tingnan nyo sa Indonesia, hinangin na yung buhok. Sobrang ano na, natakpan yung mukha ni Indonesia, sayang. Brazil, Curacao. Brazil, Curacao. Mexico. Curacao mga bet niya, no?
Curaçao, Curaçao. Hindi rin nagpapatalo si Tara, oh. Oh, di ba? Ang ganda! Buti na talaga nag-ponytail siya, hindi nasira yung muka. Ang ganda sa camera. Pasok malakas. Yes po, palaban. Masyadong malakas yung hangin, pero yun nga, napagtagumpayan ni Tara yung challenge. Kasi, hindi nasira yung mukha niya. Kasi, malinis. Kaya talaga, very safe lagi ang ponytail pagdating sa swimsuit eh. Korea to, di ba? Ba't Puerto Rico yung nakalagay? Mali yung name. Oo nga po, nagkapalit. Tsaka si Korea letter K. Ba't kasi sumama sa letter P eh? Hindi ko na tuloy kilala yung iba. Baka mali-mali na yung nakalagay sa ano. Nagulat din ako. Sabi ko, ba't mukhang Koreanas Puerto Rico? Zambia, ang lakas ni Zambia talaga. Ito, pak, pak, pak. Ang haba niya. May kalalagyan talaga ito sa Zambia. Kaya hindi ako nagsisising nilagay ko siya sa top 5 ko. Ito yung totoong Puerto Rico. Malinis lang din si Puerto Rico. Gumalaw talaga, oh. Kaya inilagay ko rin talaga siya sa top 5 ko kasi nga malinis. Ukraine. Ukraine. Sinira ni Korea yun eh. Ba't kasi lumabas si Korea sa letter P? Parang naisipan niya lang lumabas, dun lang lumaba. Ayan, ganyan lang dapat nag-e-enjoy ka lang. Gusto ko tong prod ng swimsuit talaga nila ngayon. Kasi isa-isa, parang ano lang, showdown. Showdown talaga. Sponsored by Jisoo Life. Tingnan natin tong ano, lahatan, kung mangangain. Mas bet ko si Tara ngayon kaysa sa preliminary. May nag-comment, opo, maganda yung ano niya ngayon. Maganda yung glow. Tsaka yung galaw niya. Kaysa nung preliminary performance niya. Oo, iba yung ano niya ngayon. Parang mas nag-enjoy siya ngayon, hindi mo makikitaan ng kaba. Kasi parang may hold back yung galaw niya na preliminaries eh. Parang kinakabahan ako na ewan. Ganun yung ano niya noon, emote niya. Pero ngayon ang saya-saya niya lang, nag-enjoy siya, ganyan. Magaan. Kumbaga magaan yung ano niya ngayon, yung laban or yung sarili niya, magaan. Kaya nagre-reflect sa kung ano pinapakita niya. Indonesia na to. Pero sana i-Zambia nila. I-Zambia nyo na. Laglag si Indonesia. Si Philippines lang ang nakapasok sa Asia. Matik yan, top 5 na yan. Oh, matik na yan. Top 5 na yan si Tara. Siya lang nakapasok sa Asia eh. Nawala si Zambia, no, nalaglag. Okay naman yung swimsuit niya kanina. Pasok si Germany, opo. Walang Korea, walang nakapasok. Speech round na, speech round.
Casual interview. Africa wala din. Wala nakapasok sa Africa. Tama, wala no. Tara lang Asia. Yes, 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 yes. Hindi na nga tinaas yung buhok niya, no. Parang mermaid. Pero iba na naman ulit yung pangalan kanina. Maganda gaw niya pastel color, blue and pink. Rian Fernandez ba to? For sure Rian Fernandez siya gawa ng mga nangyayari dito. Ganon yung ano niya eh. Ang colorful lang gaw nilang lahat. Yes, Rian. Okay. Sure, top 5 na. Siyang maganda. Parang nasa Encantadia. Ako maganda yung gown. Nagandahan ako. Tsaka sa performance niya. Maganda yung tinding ni Tara eh. Kahit ayun, yung nasa likod siya, ang ganda ng tinding niya. Stand out. Tsaka ang pante na ako, papasok na yun sa top 5. Kasi siya na lang isang Asia eh. Sakto sa Pride Month, baka ayun. Um, yung Inspiration Pride Month. Si ano, sa Europe parang si Germany nag-perform sa akin sa evening gown. 'Di ba sabi natin sa Europe, Iceland, Czech Republic, ganyan. Parang si Germany ngayon yung nag-perform sa evening gown. Iba talaga ito pag Pinay, no? Kahit hindi na Philippine sash yung suit ni Ana, kuha niya talaga yung training dito sa Pinas. Kaya yun, stand out. Bihasa na si Ana. Di ba hindi na Philippine sash yun ha? Pero siya pa rin talaga yung pipiliin natin kasi siya yung umangat. Hindi dahil kilala natin siya. Ang pinakabentahe talaga ni Tara mukha. Sinasabi natin Brazil yung matindi niyang kalaban or yung iba sa Americas. Pero pag tinitigan mo yung mukha ni Brazil, titahan na. Yung wala na yung youthful na vibes. Maganda siya pero wala na yung youthful na glow, ganyan. Yun yung bentahe ni Tara ngayon. Ang gaan ng vibes ni Tara. Si Brazil kanina parang halata na yung ano eh. Mukha na rin pagod. Same with Ana, mukha na rin pagod. Si Tara, nandun pa din yung magaan na ano. Ayan na, baka ito na. Magka-cut na. Ay, 5 na. Ayun, drastic ulit yung 5 ha, kasi 7 yung mawawala eh. Mga ano to, bago mag-60 matatapos talaga. Ganda ni Tara, oh, nakita niyo yon. Ganda ng mukha, yung taray ng mukha eh. Yung nakaganon talaga eh. Okay rin naman pala kahit di na binan. Ganda ni Iceland, maganda si Iceland, pero kanina sa evening gown performance niya, nakulangan lang ako, parang Iceland versus Ana. Mas pinili ko si Ana kasi nga sabi ko nga, ang ganda ng hubog ni Ana. Ang haba. Hindi ko lang, yun. Pero tingnan natin kasi hanggang ngayon naman, it's Iceland versus Germany. Lagi ko naman sinasabi kahit nung una pa lang. Iceland versus Germany lang yan. Eh, again, nandiyan pa si Iceland. Tingnan natin. Yes, top 5 na agad. Ganun kabilis ang pacing habang tumatagal. Costa Rica nandito pa. Ayan, ako naman paubos na yung battery ko. Siguro kailangan ko mag-charge. Mukhaan talagang laban ni Tara, yes. United Kingdom, nasa Europe pa, pero hindi ko siya makitaan na malakas siya. Iceland versus Germany sa akin pag sa Europe. Parang papaldo dyan mga Americas. Di ba top 5 na? Curacao, Puerto Rico,
Um, Curacao, Puerto Rico, Brazil, Philippines, tsaka yung isa, bala na sila. Pero dun sa apat, kampante na ako. Tapos, overall, paldo dyan yung mga nasa Americas tsaka nasa Caribbean. Um, Brazil, oo. Like again, Brazil, Curacao, Philippines, Puerto Rico. Ano ba yung sinabi ko kanina? Brazil, Philippines, Curacao, Puerto Rico. Yun. Hindi pa ako nagbabrowse ng ng IG kung panigurado na post na yung gown ni Tare, pero hindi pa ako nagbabrowse. Hindi ako nakikibalita ngayon kasi busy tayo sa live eh. Pero ito na nga, nakita ko na. Ang ganda oh, ang ganda sa video. Mula sa daluyong at bangkota ng aking islang pantropiko, ako'y aahon sa karagatan dalang ligaya at giting na nagmula sa aking lahi. Sa English, from the waves and reefs of my tropical islands, I will rise from the oceans, bringing forth the joy and courage from my race. Dress, Rian Fernandez. Jewelry, Jewel Mer, pala yung mga suot niya. Styling, Rick Sotelo. Yon. Ganda, ang ganda, ang ganda, ganda. Perfect. Hindi talaga nagpe-failed si Rian Fernandez always. Nagde-deliver talaga siya. Anyways, mamaya pala yung Pride sa Quezon City, yung Pride Parade. Wala po ako dun mamaya. Kasi ako'y nasa Laguna. Pero ayun, happy Pride sa lahat. At sa lahat ng mga pupunta mamaya sa Quezon City, mag-ingat po tayo kasi laging maulan na lang pag Pride Month. At ito mga nagdaang araw, laging maulan paghapon. So, ingat. And sa mga pupunta, enjoy. Sabi ni Jay, Tara, kunin ang crown. Yeah. Tara. Kinakabahan pa rin ako pero kampante kung kaya ni Tara. Sana tawagin agad siya para hindi tayo kabaan. Kaya ni Tara yan. Kinakabahan ako, lalamig, sabi sa comment. May tulog po ako, nakatulog ako kagabi kaya ganito pa ako, may energy pa ako. Baka nga mag-gym na ako after nito eh. Winning glow kay Tara. Yeah, may winning glow. Pero sa kape ko, ang dami pa. Mr. Supra, bukas po. Gantong oras din. Alas 2. Bukas na madaling araw, Sunday, 2 a.m. Nagmamatter kaya ngayon batch ang Q&A? Ayun yung hindi natin masabi ha. Kasi yung kay Ecuador, tsaka kay Indonesia last year, hindi nagmatter eh. Baka ito, tingnan natin kung anong hilig ng org. Basta ako okay na akong pumasok sa top 5. Okay na ako nun. Kung ano mangyari sa dulo. Ang perfect ng ban niya sa bid. Actually, pero yung dito sa finals, di na binan, no? Siguro wala ng time. Kunyari, kasi ang bilis din kasi ng pacing kanina eh. Yung nagbihis na kanina siguro, wala nang gagawa na mag-iikot na mabilis. Kaya hinayaan nilang yung ponytail. Kasi talagang, hindi ko alam, matagal din ata gawin yung ban or ano. Sana mag-ban siya after ng top 5. Anong say mo kay Ana Lacrini? Sa lahat po na nag-evening gown kanina, si Ana Lacrini for me yung standout. Sa Europe. Sa Europe. Baka nga basta kampante ko napapasok yan si Tara sa top 5. Siya na yung Asia. Tapos, sa Caribbean, Curacao. Sa Americas, Brazil. Tapos isa ulit sa Caribbean, Puerto Rico. Tapos sa Europe, baka Iceland. Either Iceland or Germany. Baka lang ha. Baka yun. Ganun. Kasi wala nang Africa eh. Baka lang ha. Ayun.
Brazil ang winner, ma. Any winner. Basta okay na ako sa top 5. Kung ano mangyari sa dulo, yun na yun. No? Masaya na ako nag-top 5. Standout sa Asia. Kung si Tara na lang natira sa Asia hanggang top 12, dapat siya na yung Continental Queen of Asia kasi siya yung umabot hanggang top 12 eh. Alang ibigay pa yun sa malayo. Ang tagal, no? Nagluluto pa eh. Nagde-deliberate pa, syempre. 7 din yung matatanggal eh. 7 din yun na halos 60%. Ang chance mo na lang para makapasok 30% or 40%. Hindi, sabihin na natin 30% kasi 7 kayong tatanggalin eh. 5 lang ang matitira eh. Ito na. Here who is going to make it to the top 5? Alam, akalain nyo na isingit ba yung band? An audience, who do you think it's going to be? No, iban pa, bilis oh. Okay. At talaga pinagtuunan ng pansin. Binan talaga kung kailan tapos na. Yung rampa. Binan no, tapos na yung rampa. Baka para sa kanya talaga yung corona. Tsaka ang ganda niya pagbaling ng camera kaninang gano'n, litaw talaga siya. Tas bagay yung kulay. Puerto Rico, sabi na eh, pasok yan sa top 5 eh. Nasa prediction ko yan. Puerto Rico, Curaçao, Brazil, Philippines. Shit! Oh my God! After Pauline Amelings, Mutiada Tulfo, Pauline Amelings, tapos si Tara na yung top 5 na umabot sa top 5. Brazil, sa prediction ko din yan. Ang galing ni Tara kasi bihira lang ang mga naka-top 5 sa Supra. Mutia, Pauline, tas si Tara. Who's it going to be? What do you think, audience? Ay! Sabi ni, papasok to si Curaçao eh, di ba? Curaçao, o isa na lang. Iceland, o kaya Germany. Bigay na natin kay Ana. Sige na si Ana na. Oh my God! Germany! Sabi niya. Germany! Hala, baka magkatotoo yung top 2 nyo. Ana, tsaka si Philippines. Ang ina! Ang galing! Now is the time. Oh, di ba tama tayo, no? Philippines, Curaçao, Puerto Rico, Brazil, and Germany or Iceland. O, tama tayo. Galing. And answer round. This gives our candidates the last opportunity to speak to our panel of experts and to you at home. Walang ingay na sa mga GC, nakikita ko, nagdo-notify. Guys, punta kayo YouTube, Supranational. Bagay kay Tara yung corona. Binan na yung buhok ko niya, oh. Bale, dalawa yung nasa Caribbean. Puerto Rico, tsaka Curaçao. Kasi wala nang, Africa eh. Was losing my self-worth because it made me believe I wasn't enough and that I did not have a voice. And now I am here representing those that once felt invisible, that once did not feel strength. I am that person. Thank you. I am that person. Thank you. Thank you, Good na, Miss Philippines. Puerto Rico. Next up, we have Philippines. And Philippines are Hindi himalang nakapasok si Tara, expected yan. struggle with confidence and self-worth. What advice would you give them to help them Ko, kinakabahan ako. who they are? A lot of individuals would always bring you down. But I say this because I experienced this. O yan, binibring nyo daw nyo si Tara. Giving myself positive affirmations such as I am worthy, I am capable, and I can do anything through my power and through my own voice.
Carry na, carry na. Next up, we have Brazil. And Carry na, no, yung sagot. Carry na, no. you handle criticism, especially Bring down nyo daw kasi sa Tare, eh. and what have you learned from it? Huwag kayong mag-alala guys, hindi 100% na Q&A sa Supra. Overall ang Supra. Again, remember Aguilera, Ecuador, and Indonesia. Hindi 100% Q&A kasi kung 100% Q&A, dapat si Pauline yung nanalo noong 2023. Tsaka dapat din nanalo sa Indonesia. Wala tayo-tayo, hindi iihi. Kaya naman ako hindi umiihi. Pero parang feeling ko Brazil-Philippines to. O basta, na-predict natin ang top 5. Yung pasok po ang prediction ko lahat sa top 5. Na-predict po natin. Feeling ko talaga Brazil-Philippines. Brazil-Philippines yan. Guys, huwag kayo mag-dwell on sa sagutan sa Q&A. Again, hindi yung may pinakamagandang sagot, hindi yung may pinaka-plakado, hindi yung may pinaka 100% na sa tingin nyo maganda yung delivery. Dun sa conviction kayo mag-dwell on sa conviction kung paano sumagot yung girls and sa overall. Again, overall. Supra mold. Kasi ito na naman tayo. Hindi ako satisfied sa sagot ni Tara. Ang pangit na sagot. Hindi niya nasagot yung tanong. Hindi maganda yung Q&A niya. Hindi po again 100% na Q&A ha. Again, supra mold. Kasi kung 100% ng Q&A, that si Pauline Amelings pa lang nanalo na. Kasi baka ito na naman tayo sa mga mababasa kong comment na ang pangit na sagot. Hindi niya nasagot ang tanong. Again, supra mold. Ulit-ulit ako, supra mold. Kasi kung Q&A dapat sa Indonesia hindi nanalo last year. 2023 pa lang si Pauline na yung nanalo. Kaya wag kayong mag-ano dyan ng Q&A na naman tayo na hindi naman nasagot ng tanong. Overall pa rin yan. 100, pa rin, overall score. Simula nung umpisa. As in appeal. Ganyan. In fairness, pinalabas nila yung mga girls lahat. What if Ana and Tara? Wala namang problema. Pero mas pili ko talaga Brazil versus Philippines yan. Nanalo na ba ang Brazil sa Supra? Hindi pa. Pero kasi yung Americas na region, nanalo na sila. Final ranking ko. Hindi ko masabi yung final ranking ko. Basta top 2 na lang. Brazil and Philippines pa din. Nag-stick pa rin ako dun sa una kong prediction yung na-post ko. Kanina pa baga. Yun pa din. Pero yung Miso, tama ang top 5 ata nila. Ay hindi, nagkamali sila sa Germany, Iceland ang pinasok ng Miso. Tama ba? Iceland ang pinasok, walang nagpasok kay Germany sa top 5 eh. That is right. And now, we begin with a very special set of awards, the Continental Ambassador titles. Each of our Ito yung Continental Kineso. to bring us unique culture, spirit, and story to Miss Supernational Experience. Baka yung Continental Kineso, hindi nila ibigay kay Philippines. Nasa top 5 na eh. Highest placed candidates from each region who did not advance to Oh, yun nga, binibigay lang ang Continental sa hindi nag-a-advance. Pero performer. Our panel of experts
So baka sa Indonesia nila ibigay yung Continental. Ilona Kravchinski, Valeria Vasquez, and Andrea Herrera. And also joining them for that very special moment is Mr. Supranational 2024, Dr. Fazil Kizek. All right, here we go. Our first continental ambassador comes from Africa. Will be crowned by Zambia yan. Agnieszka Si Zambia yan kasi Zambia yung hanggang top 12 eh. Agnieszka Hisha. Thank you. And that will be Miss Zambia. Zambia nga ang Africa. Kasi siya yung umabot ng malayo. Pero yun nga, sabi ko nga kanina, okay na rin ako ng top 5 si Tara. Kasi bihira mag top 5 ang Pinas sa Supra. Mahirap mag top 5 ang Pinas sa Supra. Pero yun nga, sana swertihin naman, Corona na. Ambassador from the Caribbean will be crowned by Ana Fio, and she is Miss Dominican Republic. Sabi na din. Sila din yung Caribbean, Dominican Republic, Puerto Rico, Curacao, sila lang naman na naglalaban dyan eh. Thank you very much. Congratulations. Ilona Kravchinska will crown our Miss Supranational Europe. And she is Miss Europe, Iceland. Oo, kasi siya yung pinakamalayo eh. Diba? Sila din yung naglalaban dyan eh. Iceland versus Germany. Sana worth it daw ang puyat. Eto, kaya siguro na elbow na si Iceland. Hindi siya supra mold. We will celebrate Maliit now si Iceland. Asia and Oceania. Asia and Oceania, Indonesia. Vasquez, and she is Indonesia. Sila rin eh. Indonesia versus Philippines. Exchange crown daw ang PH and Indo, sabi ni Majo. Feel ko switch ko sana. Sana magka-di lang anghel kayo nag-exchange crown ng Indonesia at Philippines. Nabasbasa ni ni harash na si Tare United States. sa America, si US. Sila din na magagaling sa US eh. USA, Brazil, yan sila din naman kasi yan eh. Sila din yung mga nasa post ko, itong mga to. Magandang umaga, we're back. Final walk na ni Harash na sa Miss Supranational 2025. Ilang saglit na lang, yun na nga po. Winner na. Announcement na ng winner. Fourth runner-up, Puerto Rico. Again, masaya talaga ako na nag-top 5 nga si Tara kasi bihira lang mag-top 5 ang mga Pinay sa Supranational. At ang ganda ni Tara talaga ngayon, queenly, bagay sa kanya yung corona, lalo na ngayon, nakaban yung buhok niya. Sana isupra nyo na si Tara, utang na loob. Isupra nyo na. Ang ganda niya, siya yung litaw na litaw. Youthful na youthful yung vibes. Puerto Rico. Puerto Rico. Germany, Puerto Rico. Fourth runner-up, Puerto Rico. Next ko, Germany. Germany next ko. Third.
Isupra nyo na si Tara, utang na loob. So far, so good yung prediction natin. Tumatama. Um, Delayed ba ako? Refresh ko to pinapanood ko. Philippines, Tara, third. Third. Sayang, nandun na eh. Bakit hindi pa si Tara? Anong kulang? Ay, baka si Ana. Tingnan natin si Ana. Bakit hindi niyo pa binigay kay Tara? And now, congratulations to our second runner-up. Masaya kaya si Ana Lacrini? Curious. Pero ba't hindi niyo pa binigay kay Tara? Yun na eh. Teka lang, tingnan natin. Baka si Brazil talaga. Curacao ata. Second runner-up, Curacao. Curaçao. Second runner-up, Curacao. Baka nga Germany. Kasi di ba sabi nga natin, kung iniikot ang corona sa Europe, baka Germany talaga. In fairness kay Ana Valencia, umabot siya hanggang first runner-up ha. Only two remain. That's right, two remarkable women. Two unforgettable journeys. Alam mo kung Germany to. Kasi kung iniikot nga talaga every time, iniikot talaga lahat ng kontinente. They've inspired us, moved us. Pero si Brazil talaga na hindi hirap pataubin. Simula na na-hype si Brazil na okay siya. Hirap niya pataubin. Pero si Brazil, sobrang supramold si Brazil. Ayan, height pa lang ni Brazil, oh. Miss Supranational Tingnan natin. 2025 is who is it? Masyadong emotional yung dalawa eh. Emotional silang dalawa, oh. The next Miss Supranational is Ah! Brazil! Brazil. Mahirap talaga siya patumbahin. As expected, mahirap talaga patumbahin si Brazil kasi si Brazil yung una nating or yung unang na-hype pa lang si Brazil, lahat sinasabi it's Brazil na. And then until now, it's Brazil pa rin talaga. So yun, mahirap talaga patumbahin si Brazil. And lagi tayong ganun, no? Kung sino yung nakita natin or inaay nung umpisa pa lang, mahirap talaga siya patumbahin. At yun nga, as usual, mahirap talagang patumbahin si Brazil. Ano daw nangyari sa Philippines versus Brazil? Ito yung final decision, but still, lumaban pa rin naman si Tara kasi nga, third runner-up for Tara is not bad. Again, sabi ko nga kanina, okay na ako na top 5 ang Philippines. Kasi bihira mangyari na maka-top 5 ang Philippines sa Supra. Mutia, Pauline, tapos ngayon si Tara, sila lang ang nag-top 5. Kaya sabi ko kanina, bahala na kung bonus na yung crown. Basta mag-top 5, okay na. Ayun yung nangyari talaga. Third runner-up, still a good finish sa atin sa Philippines. And mukhang malabo or mahirap na ulit masundan yung ganun. Ewan ko kay Katrina next year. Pero mukhang malabo talaga
or mahirap masundan yung gantong finish pagdating sa Supra. Kasi pagdating sa sash factor ng Philippines, pagdating sa Supra, hindi naman ganun kalakas. Unlike sa mga Miss Universe pageant, ganyan, bla bla bla. Ito may nagsasabi, pangit daw ang sagot ni Brazil. Again, ito na naman tayo, magdudwell na naman tayo sa Q&A. Overall performance po ulit, Supra Mold, hindi 100% ang Q&A. Kasi kung 100% Q&A, edi sana si Curaçao na yung nanalo. Supra Mold pa rin talaga. And lagi natin sinasabi simula nung umpisa, ang Supra Mold talaga si Brazil. Ayan, Brazil, si Philippines. Sila nag top 5. Even ito si Ana Valencia, Supra Mold siya kasi tinan mo height pa lang ni Ana Valencia, tsaka yung hubog pa lang ni Ana Valencia ni Germany talagang pang Supra na. So lahat sila Supra Mold talaga. So again, yung Q&A hindi siya nagmamatter. Huwag niyong sabihin pangit ang sagot ni Brazil, bakit siya nanalo. Supra Mold po talaga ang hinahanap sa Supranational. At ngayon, ikatlong taon ng Supranational simula na nanalo si Aguilera noong 2023 hanggang kay Indonesia last year and until now kay Brazil, mga Supra Mold talagang hanap nila. Okay? Ito naman may nagsasabi naman, worst answer daw yung kay Brazil. Hindi nga po Q&A 100%, hindi 100% ang Q&A. Supra Mold overall ang hinahanap nila pagdating sa Supranational. And ever since nag-umpisa ang Supranational ngayong 2025, it's Brazil talaga. Yung sinasabi nilang Supra Mold or malakas talaga at hindi hirap na talaga siya patumbahin. Yun. Ano bang sunod natin? Tara Valencia, third runner-up. Now, hindi na siya masama. Hindi na masama yung finish ni Tara na third runner-up kasi nga, sabi ko nga kanina, bihira lang ang maka-top 5 pagdating sa ang top 5 pagdating sa Supranational. Ba? So, yun. Masaya na rin kasi nga, yun nga, basta naka-top 5 ka, okay na. So, happy na tayo. Ayan, sabi ni Shiboli, di tama ka, mali sila. Ganun talaga ang buhay. Caritas Manila. Oo. Pero ako masaya na rin naman ako kay Ana Valencia kasi at least nakarating siya sa first runner-up spot. Hindi naman na malayo sa spot ni Tara. And parehas naman silang Pinay. Kaya hope maging masaya na rin tayo kay Ana Valencia sa kanyang first runner-up finish. And tama nga si Dindi ngayon na nahirapan nga si Tara ng ilang agwat lang naman. Kasi third, first, mga isang place lang. Okay? So, malay natin itong spot na ni Tara na kaya hindi siya nanalo sa Supranational ay baka naman may nag-aantay sa kanyang iba pang pageant. Malay natin, Miss Universe Philippines, no? Miss Universe Philippines pageant, bumalik siya at baka naman sumali siya sa Miss Universe pageant or tingnan natin kung ano yung mga redirection na naghihintay kay Tara. Okay, next naman, Katrina Legado next year. Baka kay Katrina. Baka kay Katrina talaga ang corona ng Supranational. Ayan ang malalaman natin sa susunod na taon. Ay matutulog na daw ang mga dismayado. Sabi nga natin, lahat ay pwedeng mangyari, gulatan talaga. Kung hindi talaga para kay Tara, tanggapin na lang natin. Pero bagay na bagay talaga kay Tara, no? Kung si Tara yung nanalo kanina, bagay na bagay yung corona. Bagay na bagay rin sa kanya yung title. Kasi kung susumahin naman, Brazil versus Tara, makikita mo talaga yung youthful glow ni Tara, ibang-iba sa glow ni Brazil. Si Brazil mukha na rin pagod kanina eh. Tsaka nakikitaan mo na rin ng mga, medyo nagmamatured na rin, ganyan. Iba yung sa glow ni Tara. Pero yun nga, siya yung preference ng organization. Brazil yung preference, edi wala na tayong magagawa. Siyempre, ayan, ngayon nga, masakit pa rin. Kahit naman ako masakit kasi favorite ko talaga si Tara. Sabi ko nga ako may gusto akong manalo si Tara na kasi nga very close sa akin si Tara. Pero yun nga, ang kinahantungan. Hanggang third runner-up lang. Pero at least third runner-up. Third runner-up still a good finish. Kasi malayo siya. Ano ba? Third runner-up ba? O nga, third runner-up. Malayo na. Malayo na yun. Malayo na. Nagtipid daw yung org sa crown. Kasi walang crown yung mga runners-up. Yung winner lang. Ayan, happy lang po. Ayan, sabi. Again guys, ang nanalo, Brazil. First runner-up, Germany. Second runner-up, Curaçao. Third runner-up, Philippines.
At ang fourth runner-up ay si Puerto Rico. So far, yun din naman ang mga umikot sa lahat ng mga predictions and hot picks. Sila rin naman ang mga naglaban-laban. And si Brazil nga po, yan sabi ni David, malakas talaga since day one. Mahirap talaga siya patumbahin. At hanggang ngayon, pinatunayan niya mahirap talaga siya patumbahin. Rafi, sino ang MU, Continental Asia and Oceania, Indonesia? Ayan. So bakit kayo nag-ano diyan? Anong pinapuputok ng butsi niyo na bakit hindi si Brazil? Ngayon lang ba kayo nanood ng Supranational? Guys, kung nasubaybayan niyo ang Supranational, simula nung day 1 nila, Brazil talaga yung nandyan. Kaya nga sabi natin hanggang ngayon dulo, mahirap talaga siya patumbahin. Kaya hindi na rin nakakapagtaka na bakit si Brazil. Okay? Kaya wag na kayo magputok ng butsi dyan. Kasi si Brazil, kung sinubaybayan nyo nga ang Supra, siya talaga yung naandyan. Siya na yung naandyan since day 1. Kaya yung mga naghihimutok ang mga butsi dyan, yun po ang dahilan. Hindi ka kasi nilak sa CR eh. Hindi nga daw kasi nilak sa CR. Ayun, consistent si Brazil, sabi ni Jade. Siya talaga yung naandyan. Ngayon may mga kanina pa ako nakakabasa nga tsaka daw ng Q&A bakit si Brazil. Hindi po 100% ang Q&A. So yun, kailangan lang natin i-accept talaga na si Brazil yung preference ng organization. Siya yung gusto. Pag naging favorite ka ng organization, hindi na yun pwedeng mabali. Ang hirap kalabanin pag ikaw ang favorite. Kaya siya talaga yung kinoronahan. Okay? When it comes to Germany naman as first runner-up, Ana Valencia Lacrini, siguro gusto nilang ibigay kay Ana Valencia Lacrini yung corona para maikot kahit sakali mapunta sa Europe yung corona, pero hindi talaga nila, mahirap talaga kalabanin pag ikaw yung favorite. Kaya si Brazil pa rin talaga yung nakoronahan. Kaya si Ana Valencia, Germany, nag-first runner-up. Pero tingnan mo yung hulma nila, yung hulma ng dalawa, no, ang tatangkad, ang hahaba, mga supra mold talaga. So mga sa susunod na supranational, ganun talaga ang hinahanap ng supranational. Si Katrina Legado, tama rin siya for the supra. Pero pagdating ni Katrina sa supra, maliit pa siya. Maliit pa siya sa lagay niyang yun. Kaya ganun po talaga mga supra mold. Yung mga nasa 5, expect ba kay Curaçao? Basta yung nasa 5, expect kay Curaçao, mga supra mold silang lahat. Kaya sa mga susunod talaga, ganun sinasabi nating supra mold. Ganun talaga mga habaan, mahaba ang bias, matatangkad, model-esque. Ganyan, ganun. Kanina may nagtanong, Indonesia supra mold po sa Indonesia. Na-meet ko po sa Indonesia, personal, sa press con. Yung nakita ko po siya sa personal na paano po ako. Kaya pala. Supra mold siya, malaking babae. Ganun. Tsaka, syempre guys, personality and attitude. Huwag kalimutan ng personality at attitude kasi mukhang doon nadali si Malaysia. Kaya nailtukuyo si Malaysia, malamang sa alamang dahil sa attitude and personality. Yun. Homecoming ni Ana Valencia sa Pilipinas. Malamang kasi dito siya nag-press con nung kanya. Pero yun nga, maging masaya na rin tayo kay Ana Valencia Lacrini kasi still, dito siya kumuha ng suporta sa Philippines So, pwede tayo maka-hashtag Proud Pinoy. Pero yun lang, ang nagkamali lang din yung ibang mga pageant fans nung time na nagka-issue siya, masyado nating dinown or yung dinown si Ana nung nagka-issue siya, nadamay lang naman siya dun sa issue yun. Kaya siguro, ayun nga, sabi nga, pag binababa, lalong tinataas. Ayan, nag-first runner-up tuloy si Ana. Nadamay lang naman siya nung time na yun. But anyways, yun, congratulations kay Ana Valencia Lacrini, first runner-up. Again, mahirap maka-runner-up sa Supra, especially kung search mo nga Philippines. But now, nandito na tayo ngayon. Tara Valencia, third runner-up. And yung isa nating kababayan na nakasuot nga ng session in Germany, na si Ana, first runner-up na rin naman. So, yeah. Still achievement pa rin, big achievements pa rin naman para sa atin. Yan. Sabi nga ni Jai, tama si Dindy. Yes, tama po si Dindy. Eloisa ang Supra Mold. Yes. Oo. Pwede yung mga ganon. Mga ganong siste. Yung mga, yun. Ayan si Brazil. Reference na natin ngayon si Brazil. Ang una kong reference nga si Aguilera sa Ecuador. Ngayon si Brazil na. Ipadala si Kuya Carl. Yes. Ako na yun. Guys, matatangkad May mga nagbabanggit na naman ng mga pangalan, maliliit.
matatangkad ah. Matatangkad po ang kung may gusto kayo next. Pero ang Supra naman kasi, kinukuha sa Miss Universe Philippines roster. Kung sino yung mga candidate doon naman ina-appoint, di ba? So, doon din naman siya manggagaling malamang. So, hindi kayo pwedeng mag-rally lang basta-basta kasi yung girl lang irarally nyo. Kailangan, manggagaling talaga sa franchise ng MUPH. But anyways, tsaka na natin problemahan yung susunod Supra representative kasi nga, si Kat nga, nakatenga pa, si Kat Legado. But yun, masaya naman tayo sa naging achievements ni Tara. Nanghihinayang, lagi naman tayo nanghihinayang kahit naman ako kasi pag nakakahinayang talaga runner-up nandun konting na lang, bibigay na yung corona Tsaka feeling ko rin naman si Tara talaga yung best na representative na sila sa Supra after nitong mga nagdaang taon, pero hindi pa nga rin kinaya talaga. So, nakapanghinayang talaga siya, nakakalungkot. Pero, again, it is what it is. And, at least third runner-up, hindi unplaced, hindi hanggang top 12 lang. At least third runner-up. So proud of Tara. Yes po. Again, mahirap na finish yung runner-up finish sa Supra. Okay. Si Pau daw sobrang lapit na noong 2023. Yes, kagaya ng mga ganong panghihinayang. Oo, di ba? Nakakalungkot. Ayan, mamaya matatanggap din natin yan. Nakakalungkot siya, nanghihinayang sayang, pero at the same time, hindi naman ako nagdedwell na bakit si Brazil. Kasi nga, kita naman natin si Brazil talaga yung naandyan na. Siguro, maasar tayo, may inis kung hindi si Brazil. Kung biglang pangalan na bigla na lang lumitaw out of nowhere. Nandyan na kasi talaga si Brazil day one pa lang. Ayun nga yung lagi natin sinasabi. Pag nagsama-sama sila, Brazil talaga yung papatumbahin. Hindi na patumba. Kaya, yun talaga. What went wrong daw kay Guatemala? Yun nga, si Guatemala, unang na-hype, umpisa pa lang. Ano nangyari kay Guatemala? Hindi mold ng Supra. Maliit. Maganda lang si Guatemala pero maliit siya. Hindi siya yung hinahanap ng Supra. Maaga lang siya na-hype kasi may mga isyung politika pero hindi siya yung hinahanap ng Supra. May mga nagsasabing talo daw tayo. Guys, hindi talo ang third runner-up. Ang talo unplaced. Pag sinabi mong talo unplaced, pero pag pumasok ka sa semis, nag-runner-up ka, hindi ka talo. Actually, hindi na nga talo unplaced kasi naging official candidate ka Kaya hindi ko alam sa mga nagko-comment na naman na talo tayo. Ano bang ibig sabihin sa inyo ng talo? Panalo pa rin po ang runner-up finish. Ayan. Galing daw kasi si Guatemala sa Miss Grand. Hindi din. Si Ecuador, si Aguilera, galing Miss Grand. Nanalo naman siya But yeah, yun. Kailangan lang natin i-accept. Maganda din daw kasi ang answer ni Brazil. Hindi ko alam. Kanina may mga nagko-comment. Tsaka daw nasagot ni Brazil. Hindi ko na alam sa inyo. Ano pang pageant for Tara? Wag na lumayo. Miss Universe na. Miss Universe Philippines, Miss Universe. Yun naman lagi yung end goal ng mga kontesera dito sa Pinas Pag naka-experience na ng mga nasa Big Six, second tier crown, ang susunod na akyat nan Miss Universe naman O baka Miss Grand pwede. Ang ganyan. Miss Supra Bawi. Yes, baka kay Katrina Legado pala, no? Next year, si Katrina Legado, nasa mold naman ng Supra. Nasa Supra mold naman si Katrina. So, magandang pang ano din si Katrina. Anong tawag doon? Pang rematch. Yun. So, yeah. Abangan na lang natin next year. Baka kay Kat pala. Talaga. Ito, may sabi naman Kat Legado hindi winner sumagot. Guys, hindi nga 100% ang Q&A sa Supra. Basta mag-deliver ka lang. Basta wag ka lang machuchoke. Mag-deliver ka with conviction. Tsaka tingnan mo si Tara kanina. After 1 year of training, ang ganda ng mga sagutan niya. Conviction, nandun lahat. Confidence. Yung boses, hindi kinakabahan. Yung mata niya, habang sumasagot, hindi kinakabahan. Talagang nag-deliver siya. Hindi nakakahiya yung performance. Na to the point nga na halos akala natin sa kanya na ibibigay
Kaya, basta mag-deliver ka lang with conviction, with heart, okay na yon. Hindi kailangan ng hindi kailangan ng mukha kang dictionary pag sumasagot. Nasanay kasi kayo ng mga katriyo na green na sagutan eh. Hindi kailangan ganun. Basta may conviction ka lang at hindi halata sa boses mo na kinakabahan ka. Basta tuloy-tuloy lang. Okay na yon. Nag-deliver, okay na yon. Hindi 100% lagi ang pageant. Overall, prototype. Yun po. Okay? Next pageant natin, Grand International na. Local na nga abangan natin. August. July na next week. So, sa July wala. Pero bukas, Mr. Supranational, Kenneth Kabungkal. Baka na kay Kenneth pala, no? Bilang si Kenneth pala yung nanalo ng Mr. Supranational, no? Although kay Kenneth, wala akong expectation kay Kenneth. As in, totally wala. Pero baka na kay Kenneth pala, no? Kung si Ana magre-reset ng PH, nanalo siya. Kung si Ana may suot ng sash ng Philippines, baka daw nanalo siya. Hindi rin. Baka first runner-up din ang finish niya. Kasi si Brazil mahirap talaga patumbain. Nung nag-umpisa pa lang yung pageant, itong Supra 2025 edition, nandiyan talaga si Brazil. Mahirap siya pataubin. Kaya hindi rin. Kung Philippines sash ang suot ni Ana, first runner-up pa rin siya. O mas mataas. First runner-up. Sabi ni Jenny, sabi na Brazil. Yun. So, good night sa ating mga 344,000 viewers. Makontento na kung anong binigay. Sabi nga ni Shibuli. Alright guys. So again, magkita-kita ulit tayo. Kailan ba tayo magla-live ulit? Mamaya, bago mag Mr. Supranational. And, ituloy nyo na yung tulog nyo. Magandang umaga na. 5:30 na. Alam ko may liwanag na sa labas. So yeah, thank you so much again. And magandang umaga. Bye-bye. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru Carl Loyola.